The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen, and for this week's episode of Face the Nation, aalamin po natin kung ano nga ba ang magiging reaksyon or naging reaksyon niya base na din sa naging resulta ng huling halalan. Natapos na po ang proklamasyon ng 12 bagong senador na aasahan namang uupo sa Senado para sa 20th Congress. At syempre, aalamin din natin ano ba ang posibleng mangyari kung sakali man na matuloy nga ang impeachment process kay Vice President Sara Duterte. At makakasama po natin sa talakayan ngayong araw na ito ang dating Presidential Advisor for Northern Luzon at naging administrator din po siya ng Cagayan Economic Zone Authority. Kasama po siya sa Duterte na kumandidato nitong huling halalan. Isa po nga karangalan na makasama natin ngayon, Attorney Raul Lambino. Magandang araw po, Attorney. Magandang araw sa ating mga kababayan. Daimpag adlaw kadagiti kapada nga Ilocano at maayo og madayaw na araw sa adlaw kaninyong tanan. Yes, Attorney, alam mo, kakatapos lang ng proklamasyon. Natapos na din ang eleksyon. Sabi ko nga kanina, kabilang ka sa Duterte. Alam mo, itong Duterte na to, sinasabi nila, nung nagsa-survey, mga 3 weeks before the election, a month before the election, talaga namang nandun tayo sa baba. Pero nung lumabas na ang resulta ng eleksyon, hindi man natin masasabi na lahat kayo na kumandidato ay pinalad. Pero nakita natin ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa Duterte. Gusto ko lang malaman, ano yung reaksyon mo? Nagulat ba kayo na, syempre, lahat talaga ng mga kumakandidato, lahat tayo hopeful na mananalo. Pero iba yung suporta din na natanggap nung mga nanalo or nung hindi mga nanalo. Dahil kung babasihan yung survey, medyo malayo eh. At ikaw, Attorney, personally, ano ang masasabi mo dun sa naging resulta nung huling eleksyon? Meron din kaming internal surveys na ginagawa ang PDP Laban at ang Duterte Group. At alam namin na maganda ang magiging resulta sa Visayas at Mindanao. Pero alam din namin na dito sa Luzon areas, medyo kailangan naming magtrabaho ng todo-todo dito. Pero ang nakagugulat nga lamang ay yung Duterte candidates, lalong-lalo na yung mga incumbent senators natin, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, at siyempre si Congressman ngayon Senator-elect Rodante Marcoleta, ay maganda yung kanilang mga figures, pati yung sa aming mga survey. Ganon din kami lahat sa Visayas at Mindanao. Pero pagdating ng halalan, totoo lumabas kami lahat sa top 10, yung Duterte. At naidagdag nga yung plus 2. Pero yung agwat ng aming boto kumpara kay Senator Bato at Senator Bongo, malayo pa rin, no? Malayo pa rin. So sabi namin, ba't parang hindi tugma doon sa aming mga nakita ng mga surveys namin na dapat hindi ganun naman kalayo sana yung agwat ni Raul Lambino kay Senator Bongo. Kahit alam kong papasok pa rin ako sa top 6 doon sa Mindanao at saka sa Visayas, pero masyadong malaki yung agwat ng lumabas sa halalan. Hindi yun nag-reflect nung nakita namin sa survey. Tapos dito sa Luzon, nakita namin na kahit na medyo hindi kami masyadong maganda yung aming survey rating sa Luzon, hindi rin namin nakita na yung mga survey ng mga ibang mga kandidato sa ibang grupo, sa ibang partido, ay bakit ganun ang lumabas pagdating na ng halalan. So, hindi talaga reflective yung survey ng kahit na sinong mga survey firms ang gumawa niyan sa actual na resulta ng eleksyon.
Yung sa akin, alam kong medyo mahihirapan kaming manalo pag hindi talaga nagkaroon pa ng mahabang panahon na pangangampanya dahil kulang talaga yung awareness ng mga tao na ako ay isang kandidato sa pagkasenador at dito lang sa Luzon, mababa yung awareness ko rito. Even 2 weeks before the elections, mababa yung awareness ko dito sa Luzon dahil wala namang kaming resources na pambili ng mga political advertisements sa radio, television, kasi alam mo, sabi nga, yung iba kasi popularidad. Yes, popularidad. Pag titignan mo yung survey, huling survey ng Pulse Asia sa akin, nasa 26% lang yung nakakakilala sa akin sa buong Pilipinas. Yung iba naman, sinasabi na nasa 45%. Malayo doon sa mga survey ng mga ibang mga sikat na mga kandidatong 99%, 98%, 100% pa nga yung mga iba. So, yun ang kulang sa akin bilang isang kandidato ng PDP Laban na wala kaming commercial advertisement sa television, sa radio, sa newspaper, at wala rin kaming naglalakihang mga billboards o kaya kahit na yung mga maliliit na mga posters na naipaikot namin kahit na dito man lang sa Metro Manila sana o dito sa Central Luzon at Southern Tagalog. So, yun ang kakulangan sa amin. Pero maganda pa rin yung naging resulta na ako ay nakakuha ng mahigit 8.3 million votes ng mga Pilipinong sumuporta at nagtiwala sa akin. Siguro karamihan sa mga ito ay yung mga talaga pong dahil kay Tatay Digong, dahil kay VP Sara, dahil nakita nila yung aking pangalan na ini-endorso ni Tatay Digong sa Facebook, sa social media, kaya ako ay kanilang pinagkatiwalaan. At utang na loob ko po yan kay Tatay Digong at kay VP Sara at sa pamilya Duterte na tumulong. Siyempre sa lahat ng mga sumuporta sa akin ng mga botante sa buong Pilipinas. Yes. Alam mo, attorney, ito, parang nakikita naman natin siya. Sinabi mo nga, mahigit 8 milyon ang nakuha mong boto. Considering, wala talaga kayong mga political advertisement, di ba? Talagang sinasabi natin dito, ito, suporta ng mga dahil kay Tatay Digong, dahil kay VP Sara, pero it's a good start para sa tao na nag-umpisa or first time pa lang kumakandidato para sa isang national na posisyon. Tama yon. At yon ang nagiging batayan po natin dito sa sitwasyon ng kabuuan ng ating pamahalaan. Sino yung administrasyon, sino ngayon ang oposisyon. Importante na magkaroon talaga ng lehitimong oposisyon. Na siya ang titingin kung ano-ano yung mga ginagawa ng pamahalaan, itong mga nakaupong mga opisyal, kung nagmamalabis sila, inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan, hindi maayos yung kanilang mga serbisyo, ay kailangan merong isang opposition. Hindi lamang yung opposition na nakaupo na sa Senado or Kongreso, pati opposition pa rin. Natulad po namin, hindi man po kami pinalad noong nakarang eleksyon, pero mananatili po kami na mata at tainga at boses ng mamamayang Pilipino na magsasabi kung ano ang mga nangyayari sa ating pamahalaan. Kung tama yung kanilang ginagawa, purihin po natin. Kung mali ang kanilang ginagawa, sabihin po natin sa mamamayang Pilipino na hindi sa kapakanan ng bayan ang nangyayari sa ngayon. Yes. Attorney, mabalik lang ako ha. Base na lang ito sa bilangan. So, bigyan lang natin ng kaunting katugunan. Itong naging huling eleksyon natin, ang voter turnout talagang maiko-consider na talagang pinakamalaki. Yes. Base naman sa bilangan, isa din to talaga sa pinakamabilis na natapos ang bilangan. Ilang araw lang din talaga. Lima ang araw lumipas ang eleksyon. Nakapagproklama na tayo ng Sabado ng mga senador. Sa tingin mo ba, itong ginawa ng COMELEC or itong resulta nitong huling halalan, naging maayos ba yung proseso mismo? Kasi alam mo, nung mga nagdaang mga panahon, lagi na lang ang sinasabi natin, pinag-uusapan, dayaan, hindi nakaboto, nawawala lahat. Pero in general, ano ba ang nakikita mo na mas maayos nga ba ang naging proseso ng COMELEC as an overall dun sa huling halalan natin? Tingin ko hindi. Dahil yung teknolohiya na ginamit sa halalan na ito at yung mga makina na ginamit, hindi pa ito nasubukan sa ibang bansa. Sinasabi ng ating Omnibus Election Code na paggagamit tayo ng teknolohiyang
tungkol po sa halalan ay dapat ay subok na. At ginawa na yan sa ibang bansa. So, hindi nagkaroon ng international certification nung teknolohiyang ginamit. Kaya, nagmukhang ang Pilipinas ang siyang naging experimental project area o kaya dito nila pinilot o guinea pig, kumbaga. At nakita naman natin yung maraming mga reklamo sa buong Pilipinas. Doon lamang po sa pagboto, pagsaksak ng balota, maraming hindi kaagad kinakain ng balota. At ako lang mismo, doon sa aking naging pahayag, eksperyensya ko, hindi nabilang yung boto ko. Yung mga lumabas na resibo ay wala yung mga pangalan ng mga binoto ko. Kaya, yun pa rin ang isang nakakaduda dito sa resulta ng halalan. Tapos, napakadaming overvotes. Mahigit 16 million yung overvotes. Na nasayang. Na hindi nabilang. Anong position yung mga binabanggit ng 16.8 million na overvotes? Yun ba ay sa position ng mga senador, position ng gobernador, vice-gobernador, mayor, councilors, kaya nagkaroon ng karaming ganung overvotes. So, mga nakarang halalan, mga mahigit 1 million lamang yung naging overvotes. Pero dito, 16.8 million overvotes yan. So, yun ang gusto nating i-explica sa atin ng Commission on Election. Ba't nagkagaroon ng gano'ng mga overvotes? Kasi posibleng yan, naka-apekto talaga sa boto ng mga nasa national. Hindi lamang mga nasa national, maaaring pati yung mga tumakbong mga gobernador, congressmen, o kaya party list. Hindi lamang po yung mga tumakbong senador. Kaya yun po yung isang bagay na nagpapatunay na hindi naging maayos itong halalan na ito. At while pagsusundin naman natin ang batas ngayon, kung gusto mong magreklamo, magsampa ka ng klasong election protest, hindi naman natin kakayanin yon dahil masyadong magastos yung pagsampa ng isang election protest. Ang sinabi nga po ng COMELEC dyan, talagang wala nang nalalaan pa na budget para dun sa mga election protest, lalo na kung ang tinatanong ng iba ay magkakaroon po ng manual counting. Tama yan. Kasi sinabi nga nila, so saan manggagaling yung mga resources para dito? At yan din po yung aalamin natin dun sa COMELEC. Yeah, yun ang isang kahinaan po ng ating electoral process o political process. Kaya hindi mo talaga masabing ang totoong tinig ng taong bayan ay nasusukat ng tama pagdating po sa resulta ng halalan o kaya dahil sa ginagawang halalan ng ating bansa. Dahil yung mga umiiral pong sistema, hindi po maayos. Kaya yung sinasabi ko noon pa na baguhin natin ang ating mga batas, lalong-lalo na patungkol po sa politika at halalan. At kung pwede, i-decentralize natin. Ibig sabihin yan, huwag nang iisang ahensya lamang ng nasyonal ang humawak ng eleksyon sa isang lugar o isang probinsya. Gawin natin yung katulad ng ginagawa sa Amerika na decentralize yung eleksyon. Ibig sabihin sa bawat estado, sa bawat syudad, sa bawat munisipyo, may kanya-kanyang approved na proseso ng paghahalal, pagbibilang, pagkakanbas ng mga boto. At mabilis naman sa Amerika. Pag dinicentralize mo kasi yan, mabilis ang resulta rin ng eleksyon. Pero pag centralize yan, tapos babalik tayo doon sa old system na manual voting, manual counting, manual canvassing, magiging matagal din po ang pagkakaalam natin ng resulta niyan. So ang suggestion nga ng iba dyan ay, yan, sa akin, decentralize yung electoral process, tapos yung combination ng mga proven ng mga sistemang panghalalan, i-execute natin sa bawat lugar. Combination ng teknolohiyang umiiral, combination ng mga dati ng traditional na ginagawa, para lang maprotektahan po natin ang demokrasya. Okay, Attorney, dumako naman tayo sa diskusyon. Ito pinakamainit ito kasi iniintay nga ng taong bayan kung ano nga ba ang mangyayari dito sa impeachment na sinasabi nila nakakaharapin ni Vice President Sara Duterte. Pero lahat ng yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.